Hello guys, morning. Pilihan sa ating forecast tayo sa gold guys. Umpisa natin sa monthly. Tayo sa monthly. Monthly, no question na bullish yung monthly natin. Then our VDRA is this umpisa dito sa umpisa dito guys sa swing low na to, then goes up, break this high, this high, nagkaroon siya ng rally in this area, tapos nag-iwan siya ng impulsive move, iwan siya ng impulsive move, then nag-iwan siya ng fair value gap. So dalawa po yung resistance natin, sama na natin itong isa dito. Pagamat isa lang yan. Ayan. Kasi basihan natin yan mamaya kasi it becomes breaker block tong lugar na to. So dito sa leg na to, nag-iwan siya ng fair value gap saka itong fair value gap na to. Tawag dyan ay breakaway gap. Yung dalawa na yan, nag-iwan siya. Yan din ang tawag din dyan ay liquidity void. Ito. Imbalance yan. So hindi balance yung market yan. Si impulsive. So dito na zone is respected tong zone na to guys. Yan zone na yan. Respected yan kasi retrace yung price dyan. Retrace yung price dyan. So itong zone na to ay extreme, yan, ito ay extreme resistance natin. Yan. Mula sa body hanggang dun sa dulo. Tapos nagkaroon siya ng liquidity sweep. Dito, nagkaroon siya ng liquidity sweep dito sa lugar na to. Yan. I-zoom lang natin. Zoom. Saan ba yung zoom natin? Yan. Yan. Karoon ng liquidity sweep dito. Yan. Dito nagkaroon ng liquidity sweep dito. Sa lugar na yan. So, mula dito, nagkaroon ng liquidity void or fair value gap, breakaway gap. Then, pagdating dito, all-time high na to, biglang reject yung price. So, dito yung zone na to, kasi wala tayong basihan, ay respected tong yan, respected tong 2,445 ET. Expected yan kasi nakailang ulit nang umakyat yung price dyan tapos biglang bumabalik siya dito sa fair value gap. Yan. So this become a strong support ito. Strong support ito. So pagbagsak niya dito, nagkaroon siya ng indecision candle. So, ibig sabihin, hindi makapag-decide yung market kung aakyat ba siya o tataas. So, kaya lang, kung mapapansin nyo guys, itong indecision candle, yung body niya halos pumantay dito sa body ng last previous monthly candle na bullish.
So, nagkaroon siya ng, dito siya nag-close. Kasi ito, isang, nag-open siya dito, tapos umangat siya, ito yung high. Ito yung high niya, previous high. Tapos bumalik. Dito pala, una, dito, isang bullish candle ito. Kasi nakita nyo itong wick na to, maliit siya. Diba? Mas malaki dito. So, the sellers, no? The sellers are dominant on this candle, no? Sila ang nagdo-dominant itong monthly candle na to. So, dito, nagkaroon siya ng rejection na maliit, no? So, pinupos ng sellers. Pinupos ng sellers hanggang, pinupos ng buyers hanggang dito. Then, nag-close yung candle dito. Then, pagka-close ng candle, nag-open yung candle dito, bumagsak muna yan, nagiging sellers, nagiging ano muna to, bearish candle. Bearish candle, tapos nagiging bullish candle. Nirespeto niya tong zone ulit dito. No? Storytelling muna tayo, storytelling. Ngayon, pinupos yung price dyan, nagiging bullish ito. Bullish. Pagdating dito guys, dito pa lang, nireject na yung price. Nirespeto na niya tong zone na to. So, bumalik siya. Kaya nag-close siya dito. So, napansin nyo, itong indecision candle, nag-close siya dito. Pag nilagyan natin to ng isang horizontal line, tingnan natin sa week. Sa week 1. Napansin nyo guys, sa week 1, ito yun. Nag-close siya. Markeran muna natin yung monthly para makita natin. Kaya tayo dito. Yan. Yan yung palatandaan natin. Tapos punta tayo sa week. Week 1. Napansin nyo yan. Nag-close siya guys dito. Dito siya nag-close. So, ibig sabihin guys, sa taas siya nag-close. No? Sa taas siya nag-close. Dito siya nag-close sa taas. Kasi ito na yun, oh. Dito, tapos nasundan ito. So, ibig sabihin, itong indecisional candle, kasi ito napansin nyo itong dalawang candle na yan. Ito, bearish saka bullish ito. Yan yung portion na nagiging indecision candle. Indecision. Pero nag-close siya sa taas. Oh. Nag-close siya. Kaya, nag-retrace lang siya ng konti, tapos umakyat siya. Oh. Yan yung basihan natin. Nag-bearish muna siya dito. Tapos ni-reject na naman. Kaya itong zone na to, lagyan natin ng isa pang line dito. Yan. Ito, dito. Kasi meron na tayo dyan. Dito. Yan. Ibig sabihin, yung zone na to, strong support ito. Dahil dito, ito yung context, yung fair value gap. So, nangyari, itong resistance na to, considered as resistance yan. Na-break niya nitong bullish candle. Pansin nyo to, isang nag-umpisa dito yan eh. Na-reject dito, tapos nasundan nito. Yan. Nagiging bullish candle na siya. So, ito, na-engulf niya lahat ito. Na-break niya itong lahat, nasundan to. Itong lugar na to. So, nagiging bullish candle yan. Tapos nasundan pa siya ng isa. Nagbiris muna siya dito.
Tapos nag-post na naman siyang paakyat. Tapos nag-close dito. Nag-close siya dito. Ibig sabihin, na-break niya yung police candle niyan. Ibig sabihin, malakas tong candle na to. Sa week 1 na to. Malakas ito. Then, nag-up siya. Pagdating dito, nirespeto niya ulit itong zone na to. Respeto niya. Ngayon, punta tayo sa D1. D1. So, D1, nagkaroon na ng breaker, nagkaroon siya ng transfer na natin to. Ito. Yan. Ngayon, itong extreme high na to, nagkaroon siya ng order block. Liquidity sweep, tapos nagkaroon siya ng order block. So, ito na yung pinaka higher high natin. Ito. Higher high, higher high. Tapos, higher low. Higher low, then isa pang higher low dito. Kaya lang, pagdating dito, higher high, dapat higher high din sana. So, nagkaroon siya ng lower high na. Ito. So, mula dito, nireject niya to, nirespeto niya tong order block na to. Ito yung nangyari nung Friday. Sa PPI, ito yun. Nireject niya tong zone na to. Kaya lang, itong bearish candle na to, kita nyo itong bearish candle sa D1. Kasi ito, nung Thursday, itong ano na to, candle na to. Ito yung Friday. So, dito siya sa breaker block. Tumama. At the same time, dyan sa breaker block na to, ito kasi nagkaroon ng breaker block ito. Dahil ito, isang internal structure, microstructure to na swing high. Na-break niya tong candle na to, so nagkaroon ito na breaker block na itong lugar na to. At the same time, nagkaroon ng impulsive move at nagkaroon siya ng fair value gap. Yan. Kaya nung Friday, dito siya tumama. Nirespeto niya tong fair value gap na to, at the same time along breaker block. Yan po nagiging scenario nung Friday. So pagka nirepay natin yan sa hour 4, yan o. Kita niyo yan guys. Klarong-klaro, di ba? Yan. Yan yung breaker block. At the same time, meron siyang fair value gap dito. Kaya ang fair value gap, mabisa yung fair value gap kapag meron siyang supporting na breaker. Kasi bawat impulsive move, bawat isang impulsive move, nag-iiwan siya ng imbalance price. Kaya ito yung imbalance price ito. Kaya yan ang lagi nating babantayan. Pagka ito, impulsive move kasi ito, mula dito, sa support na to, binasag niya tong isang maliit na resistance na to, tapos at the same time binasag niya tong swing na to, itong resistance na to, tapos nagiging ito supply ito, kasi ito ngayon supply yan, then nagkaroon siya ng yan na, ito lagi yung bantayan niya pagka bumabagsak siya, kung saan siya babagsak, kasi yung mga week na yan yung bantayan natin, kasi diyan nagkakaroon ng bounce. Nirerespeto niya tong zone na to. Tingnan nyo.